to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite Page. God is good all the time. 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 Ayan! God is good all the time. All the time, God is good. Ayan, praise the Lord. Isang pinagpalang gabi mga kapatid na kasama natin ngayon at isang pinagpalang araw tanghali sa ating mga kapatid na magre-replay. And thank you, Lord. We welcome po kayo sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Coffee Church from Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. lang po tayo mga kapatid. At ako nga po muli ang inyong lingkod, si Snowy Montoya, Jesus Coffee Church. Ayan, praise the Lord mga kapatid for joining us tonight. And I'm so glad that you're here. Tell me in the comment section mga kapatid, where are you watching from? Ayan. At huwag po natin kalilimutan mga kapatid ang ating digital evangelism. Ayan. Sabay-sabay po natin mga kapatid i-share ang ating live video. Ayan, para marami pa ang maabot at makarinig ng magandang balita. Praise the Lord! At sa mga first time, huwag kalilimutan i-type ang new blessing! Ayan, welcome na welcome po kayo dito mga kapatid sa ating Jesus Coffee Church. Stay with us until the end and you will be blessed. Ayan. At ayan, bati muna tayo mga kapatid sa ating maagang mga viewers, talagang early birds. Ayan. Hello, Sis Rhea Quaresma from China. Sis Jella, and Sis Jenny de la Cruz from Brunei. Ayan, Brother Pao from Canada. Ay, binabati rin po natin ang ating mga kapatid. Hello po, Mami Lola, Sis Ruth, and Sis March. Ayan, thank you Lord sa buhay ng ating media team na nagpo-post ng ating Bible verse, announcements, at mga lyrics ng kanta. At ayan, thank you Lord Jesus. Binabati ko rin po pala, ayan si Mami A. Good evening Mami A, Brother John, Sis Winnie, at all the family. Ayan. At syempre, ang aking Mami Beng at Daddy Steve. Hello po. Ayan, sa walang humpay na pagme-mention at pagtatag ng mga friends at mahal sa buhay. At syempre, sa aking katuwang ngayon na si Brother Kenneth na nag-aayos. Ayan, ang ating background music. Thank you Lord sa buhay mo. Ayan, na lagi nakasuporta sa likod ng camera. Ayan, thank you Lord. Pinagpalang gabi mga kapatid. Pinabati ko. Hi, hello. Sis Cheng, Sis Michelle, Sis Grace, hi, Rivi May Quaresma, thank you Lord sa buhay niyo, Brother Yuge, Sis Maricel, ayan, Spirito Family, isang pinagpahalang gabi mga kapatid, ayan, thank you Lord sa pagtatag ng ating mga loved ones, at syempre, blessed day, ayan, thank you Lord din sa buhay ng ating mga ministries sa Jesus Coffee Church, no? Growing Things Ministries, sa ating Wow Ministry, Women's, Young Pro Ministry, Worship Team, nandiyan din ang Media Ministry, ayan, sa lahat ng ministry, no? Siyempre, Kids Church. Thank you, Lord, isang pinagpahalang gabi at siyempre, kakalimutan pa natin ang ating buting pastor. Ayan, walang iba, kundi si Pastor Roban, Yusif, at Sis Beth, at Sis Brothers. Thank you, Lord. So, tayo po ay mananalangin muna at hingiin ang gabay at presensya ng ating banal na Diyos sa ating kalagitnaan. Ayan, thank you, Lord Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Our Heavenly Father, we praise your name. Thank you, Lord Jesus, for this wonderful opportunity that we gather this evening to hear your word. Narito ako muli, Panginoon, na iyong lingkod. Gamitin mo upang maging daluyan na iyong liwanag at pag-ibig. Ngayong gabi, O Diyos, ay magbabago ka ng puso. Magbubukas ka at maglilinis ng aming isipan sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Pag-apuyin mo, Lord, ang aming mga puso.
For your word is like a hammer to our hearts, breaking down the barriers that separate us from you. Your word is active and powerful, able to transform our lives and renew our minds. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko na patuloy kang inuuna, nakikinig at inilalaan ang kanilang oras sa iyong gawain. Pagpalain mo sila, Lord, ng kapayapaan, proteksyon at probusyon. Buhat sa di mauubos sa kayamanan ng Diyos na ibibigay mo sa amin ang aming pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Muli, Lord, tinataas namin sa iyo ang aming gawain at katagampayan ng Panginoon na magbibigay kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, thank you, Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tatapos lang po natin manalangin at sa kapapasok pa lang, wini-welcome ko po ulit kayo dito sa ating OPM online prayer meeting. Kaya tayo po ay magpupuri muna ngayon sa ating Panginoon sa awiting Hanggang Huli. Ito po ay original composition ng ating simbahan, Jesus Coming Church. Ayan, thank you Lord sa ating media team na ipopost ang ating lyrics. Ihanda na natin kapatid ang ating mga puso. Saan ka man ngayon nanonood at nakikinig, ayan, sabayan niyo ako mga kapatid sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Amen, thank you Lord. Sa gitna ng kahirapan, ikaw ay sasalamatan. Sinabi mo, hindi iiwan, hindi ako pababayaan.
pagsamba sa'yo, pangalan hindi titigil. Sa lahat ng pagsubok na dumating, ang biyaya mo'y higit hanggang huli. Ika'y luwalhatiin. Aawitin pa rin ang pagpupuri, kahit ang puso ko'y nabibighani. Pagsamba sa'yo, pangalan hindi titigil. Sa lahat ng pagsubok na dumating, ang biyaya mo'y higit hanggang huli. Ika'y luwalhatiin. O Jesus, mahal kita. Sa'yo magtitiwala, maging hanggang huli. Hininga. Thank you, Lord Jesus. Napakasarap pagpuri, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen. Ayan, thank you, Lord. Ang title po ng ating inawit kanina ay Hanggang Huli. Napakasarap, Panginoon. Napakasarap, mga kapatid, no, na pagpuri sa ating Panginoon. Talagang hanggang huli, mga kapatid, maglilingkod tayo sa ating Panginoon. Ano mang kahirapan, pagsubok ang dumating, patuloy natin luwalhatiin ang ating Panginoon. Amen. Ayan, thank you, Lord. Original composition po ito ng ating simbahan, Jesus Comfy Church. At syempre, ayan, pwede nyo po itong magpapakinggan sa ating YouTube channel, Jesus Comfy Church. Nasa comment section po natin ang ating link. Ayan, at syempre, pinapasalamatan po natin ang buhay na ating worship team at kay Sis Mary Joy. Ayan, thank you, Lord. And pakisubscribe, mga kapatid, ang ating YouTube. Ayan, nakapin po sa comment section natin. Andun din po ang ating mga sermon replays, ang snippets, at mga bagong awitin ng ating Panginoon. Praise the Lord sa buhay, no? Yung worship team nakaka-bless ang lahat ng awitin at syempre sa ating media na nag-edit na ating mga awitin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mga kapatid, i-click mo na ang notification bell at ang subscribe button. Ganon din sa ating TikTok. Meron din po tayong TikTok. Paki-follow po, mga kapatid, at Jesus Comfy. Thank you, Lord. Mga kapatid, pa-invite na rin po yan ang ating mga friends at loved ones dito sa ating page, Jesus Comfy Church. Saan tayo live ngayon. Ayan, para po sa mga kaganapan, sa mga announcements natin, sa mga update sa ating simbahan. Ayan, thank you, Lord. Ayan, binabati din po natin ng isang pinagpalang gabi ang ating international churches. Hello po, J. Comfy Greece, Canada, at sa ating mga J. Comfy pastors. Hello po, Pastor Jan. Hello din po, Bishop Ricky, Reverend Joe, Pastor Arnold, ayan, Pastor Evangie, and Pastor Bo, and Sis Josephine, Ilangan. Ayan, sa ating J. Comfy Nasugbu, Manila, ayan, Las Piñas, Cavite, Batangas, ayan, Vivencia. Isang pinagpalang gabi po, mga kapatid. Binabati ko rin po ang mga kapatid natin, si Sis MJ and Brother Joel Napolitano. Hello, Sis Jem, Brother Ronel, Sis Kay. Ayan, thank you, Lord. At iniimbitahan po pala kayo namin, mga kapatid, sa ating worship service at fellowship every Sunday at 11:30 a.m. located at King Mall, Jaycosera, Pulang-Lupa, Las Piñas City. Ayan, thank you, Lord. Second floor po tayo, mga kapatid. If you're looking for a place to belong, welcome na welcome po kayo sa Jesus Comfy Church. Ayan, thank you, Lord. Hallelujah. Ayan.
Ayan, thank you Lord. At ngayon ay coffee break muna tayo mga kapatid. Dagdag kaalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Thank you, Lord! Ayan, ang ating coffee break for today. Ayan, magpapatrivia ulit tayo mga kapatid. At syempre sa mga nakakaalam, pwede po kayo sumagot sa ating comment section, lalong-lalo na sa ating mga kids, sa ating mga kabataan. Ayan, naituro na po ito sa ating kids church. Kaya, here's our coffee break question. Ang question natin for tonight, sino ang batang natagpuan sa loob ng templo pagkatapos ng 3 araw ng paghahanap ng kanyang magulang? Ayan, ang sagot po natin mga kapatid, ayan, ilagay po natin sa comment section. At syempre, ang tamang sagot po ay sino? It was 12 years old Jesus. Si Jesus po yun mga kapatid. I-type niyo po dyan, Jesus. Mababasa natin ito sa Luke chapter 2, verse 40 to 52, kung saan si Jesus ay dumalo sa fiesta or feast of Passover. Pagkatapos ng pista, umuwi na sila. Pero, nagpaiwan si Jesus dito sa Jerusalem. Hindi na ito namalayan ng kanyang magulang na sila Mary at Joseph. Inanap nila si Jesus sa kanilang mga kamag-anak, sa kakilala. Naranasan niyo na ba yun, mga kapatid? Yan, lalo na sa mga kids natin dyan, na nag-alala na ba ang magulang niyo sa inyo? Ginabi na at hindi pa umuwi ng bahay? Or hindi nagpaalam kung saan pupunta? Tapos, andun lang pala kayo sa bahay ng kaklase niyo? Or yung iba, namamasyal sa mall kasama ang kaibigan? Naku, huwag niyong gagawin yun mga kids ha, dahil bad yun. Huwag niyong pag-alalahanin ang mga parents niyo at sirain ang tiwala sa inyo. Kapag may group project kayo, may mga practices sa school, magpaalam ng maayos sa magulang at sumunod sa pinag-usapan. Huwag nang pupunta kung saan-saan pa. Pero alam niyo ba mga kapatid, dito sa kwento naman ni Jesus, napakagandang halimbawa ang pinakita niya dito dahil hindi siya natagpuan ng kanyang magulang na nagbubulakbol o nagpapasaway. Kundi doon siya natagpuan sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga teacher. Nakikinig siya doon at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. Grabe, no? Imagine niyo yon sa edad na 12 years old, ando na sa puso ni Jesus yung desire, yung understanding of His purpose and mission. Talagang nakaalay na no, sa kalooban ng Diyos Ama. May malalim na siyang pangunawa sa mga bagay na espiritual at ang kanyang pagnanais na matuto patungkol sa salita ng Diyos. At sa 12 years old, si Jesus ay patuloy na lumaki sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Alam niyo, mga kapatid, pinapakita lamang nito sa atin, kahit sa murang edad, ay hindi hadlang ang matuto ng salita ng ating Panginoon at magkaroon ng pagkakilala sa ating Diyos at tagapagligtas. Bata pa lang ay napakagandang masimulan na at imulat sila sa mga aral ng Diyos. At nga pala mga kapatid, ini-encourage ko kayo sa mga magulang natin dyan na may mga kids, ipa-join niyo po ang inyong mga kids sa ating kids church. Ayan, dito po sa ating simbahan, Jesus Coffee Church. Ayan, bata pa lang ay talagang natataniman sila ng salita at aral ng ating Panginoon. Alam niyo po, this is a wonderful place for them to develop spiritually and learn more about Jesus. Para din sa lahat, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, see you later po sa ating Bible study Via Zoom po tayo after po ng ating live ngayon sa OPM. Ayan, at patuloy tayong lumago sa kaalaman. Mag-mature tayo mga kapatid sa ating spiritual, sa ating relationship, sa ating Panginoon. Ayan, thank you Lord. At yan ang ating coffee break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting.
Praise the Lord mga kapatid! Kaya ini-encourage ko po kayo na patuloy sa pagbabasa ng ating Biblia araw-araw. Maglaan po tayo ng oras mga kapatid upang lalo natin maunawaan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. At upang matanggap natin ang kanyang pagpapala sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Let us not just read the Word of God, but truly study and meditate on it. Ayan, thank you Lord mga kapatid sa lahat ng sumagot sa ating coffee break. Praise the Lord, hallelujah. Ayan mga kapatid, kuha na po tayo ng ating mga Bible. Handa niyo po yung mga ballpen, mga notebooks nyo, yung mga notes po natin. Ayan. At sabay-sabay po natin buksan at basahin sa Matthew chapter 6 verse 25 to 27. Matthew chapter 6 verse 25 to 27. Ayan, thank you Lord. At syempre, habang binubuksan po natin ang ating mga Biblia, kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Diyos na buhay sa ating kingdom partners, builders, pledgers, supporters, at tithers na buong galak naglilingkod sa kanilang pagbibigay. Thank you Lord sa buhay niyo mga kapatid. Tapat ang ating Panginoon at wala pang pangako ang napako sa Kanya. Kaya lahat ng ginagawa natin sa Kanya, kapatid, ay may naghihintay na pagpapala. Subukan nyo lang na magbalik sa Kanya. At tiyak na ibibless Kanya ng siksik, liglig, at nag-uumapaw na pagpapala. Praise the Lord! Marami na tayong kapatiran ang nag-testimony dahil sa pagiging tapat sa kanilang ikapo. Pinagpala sila ni Lord ang higit pa sa kanilang inaasahan. Kaya naman yung iba, nagsimula sa maliit pero ngayon, may sasakyan na sila. Woohoo! Thank you Lord! Talagang hindi mo matatalo ang Diyos natin pagdating sa bigayan. Subukan mo kapatid kung hindi niya bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Hallelujah! Thank you Lord! Andyan po sa comment section natin ang ating GCash at ang ating BDO account. Good news mga kapatid, dahil sa inyong patuloy na suporta, ay malapit na nating magamit ang ating santuario sa Andrea Village. Purihin ang ating Panginoon sa buhay niyo mga kapatid. May God bless you 100-fold mga kapatid for your generosity. Praise God! Ayan, nandiyan ka na ba sa Matthew chapter 6 verse 25 to 27? Basahin natin ito kapatid sa ang salita ng Diyos. Amen! Verse 25, sabi dito, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit?" Verse 26, "Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaani man, o kaya nagtitipon sa kamali, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayo mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa?" Amen. Nalangin po tayo mga kapatid. Panginoong Ama naming Diyos, maraming salamat sa salita mo na nagbibigay buhay sa aming uhaw na kaluluwa. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong salita. Dalangin namin na gawin mo matabang lupa ang bawat pusong natataniman upang ito'y lumago, makitaan ng pagbabago at maraming bunga. Tulungan mo kami, Lord, na tanggapin ang katotohanan at kapangyarihan ng iyong salita. Nasapin at namnamin tulad ng pulot. Magdadala ito ng pag-asa at kagalakan sa aming mga puso. Magbibigay lakas at kasiyahan sa aming kaluluwa. With the power of your Holy Spirit, buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming isipan, na handa kaming tumanggap ng mga aral na babago sa aming buhay. At ilaw na siyang gabay sa aming paanan. Salamat, O Diyos, sa katagumpayan ng aming gawain. Tanging pangalan mo lamang ang mapurihan sa bawat tagumpay. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa banal, tamis, makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
Amen! Amen! Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ayan mga kapatid, katatapos lang po natin magbasa ng salita ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 25 to 27. Kung kapapasok mo pa lang kapatid, wini-welcome kita sa ating OPM online prayer meeting. Ako nga po muli, si Sis Novi Montoya, ang magbabahagi ng salita ng ating Panginoon ngayong gabi. Praise the Lord! Hallelujah! Ayan, bago tayo dumako nga kapatid sa ng ating Diyos ngayong gabi, may tanong muna ako sa inyo. Ayan. Sino dito ang naimbitahan na sa isang handaan or buffet? Ayan. Or eat all you can. Like birthdays, wedding, gano'n. So, pakitype nga mga kapatid sa comment section natin kung ano yung naging experience nyo at kung nakahain nyo ba lahat ng nakahain. Ayan, thank you Lord. Ayan, sabi ng mga kapatid natin dyan, hindi ko nakain lahat sa daming pagpipilian. Ayan, at yung iba naman, hindi ko rin natikman lahat dahil busog na agad sa ilang putahe pa lang, no? O yun, o nga naman, no? Kapag nandun ka na mismo sa harap ng maraming pagkain, hindi mo na rin alam kung alin ang uunahin mong kakainin at kukunin. Ayan, thank you Lord mga kapatid sa pag-comment ng mga experience. At ako din kapatid, naka-experience din ako na kumain, na-invite sa isang buffet, ayun, restaurant, yun. Alam nyo ba na 3 klaseng ulam lang, busog na ako. At ito pa, matindi. Kahit busog na ako, feeling ko may kulang pa rin. Feeling ko parang, alam mo yun, may something, may nahanap ka. Alam mo yun, meron ka hindi natikman eh. At yun na ang dessert. Naranasan nyo rin ba yun mga kapatid? Yung tipong busog ka na pero gusto mo pa rin kumain. Gusto mo pa rin kainin ng ibang putahe. Ayan, nakailang balik ba kayo? Ayan, thank you Lord, no? Ito, at yun nga, salamat mga kapatid, no, sa pag-share na yung experience. Po, ito na tanong mga kapatid. Kasi kung mapansin nyo, kahit busog na hindi pa rin kontento. May hinahanap pa rin. Ganun din sa buhay natin, no, na sa kabila ng maraming pagpapala ng ating Panginoon, hindi pa rin natin ma-appreciate. Minsan nakahain na sa harap natin, pero we still choose to complain. Mas nangingibabaw pa rin ang pag-aalala sa mga bagay na wala. Kagaya ng example natin kanina, hindi na naging kontento sa anong nakalagay sa plato si Snowy buffet naman yun kaya dapat sulitin. So, may connect ko lang naman yung mga kapatid. Pero let's think of this. Nakahain na ang blessing ni Lord. Pero bakit hindi pa rin nasasatisfied ang tao? Because they want more. At kapag nakuha na nila, they want more and more. Kagaya mga Israelites, di ba? Pagkatapos sila ilabas ng Panginoon sa Egypto, ginabayin sa kanilang paglalakbay sa ilang, halos pinrovide ni Lord lahat ng kanilang pangangailangan, pero ungrateful pa rin sila. Pinakita na nga sa kanila ang kabutihan ng ating Panginoon, pero nagrebelde pa rin sila kay Lord. Minsan, makikita din natin ang sarili natin sa mga Israelites, di ba? Na hindi nakukontento dahil hinahanap pa rin ang bagay na wala, imbis na magpasalamat. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Dito pinapaalala lamang sa atin kapatid, na magkaroon tayo ng spirit of gratitude sa anumang sitwasyon at pagkakataon sa ating Panginoon dahil ito ang kalooban niya para sa atin. Pag-uusapan natin ngayon mga kapatid kung paano ba tayo makakatagpo ng kapayapaan sa pangako ng Panginoon sa gitna ng alalahanin. At ang title ng ating pag-uusapan ngayong gabi is Finding Peace in God's Promise. Finding Peace in God's Promise. Ano sabi ng ating Panginoon sa binasa natin kanina sa Matthew chapter 25? Huwag mag-alala. Wow! Talaga si Lord mismo nagsabi nito, no? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, huwag kang mag-alala. Or, do not worry. Ayan, tapikin mo lang, kapatid, yung katabi mo, no? Ano ba ibig sabihin ng pag-aalala or worry? Sabi ni Merriam-Webster, ayan, thank you, Lord. Worry is to feel anxious or concerned about something. Sa madaling salita, ang pag-aalala ay ang pakiramdam ng pagkabahala o pag-alala tungkol sa mga bagay na maaaring mangyari. Sa ngayon kapatid, saan ka ba nag-aalala? Ano ba ang pinag-aalala mo? Nag-aalala ka ba sa future mo or sa career mo?
Para sa students naman natin, nag-aalala ka ba sa grades mo? Nag-aalala ka ba sa business mong hindi pa rin lumalago? Wala kang clients sa mga products mo? Or sa work mong hindi pa rin regular? Hindi tumataas ang sweldo at posisyon? Hindi pa rin makapag-abroad? O nag-aalala ka ba sa kalusugan mo? Sa marriage? Sa partner mo? Sa buhay? O kaya sa monthly bills? Naku! Ayan, mga bayaran na naman. Andyan na naman ang panibagong bills. Hindi pa bayad yung previous bill mo, disconnection na agad. Wala pang pambayad. May kilala ka bang ganun, kapatid, na kapag dumating na si Miralco at Judith, Judith yun, mas nauuna pang magpanik kaysa kumalma at manalangin sa ating Panginoon. Kung iisipin nga naman natin, no, yung mga expenses natin, totoong nakakalula at yung iba sasabihin na, Lord, patong-patong na tong mga problema ko. Pero alam niyo mga kapatid, yung problema, hindi naman talaga maiwasan yan. Habang nandito tayo sa mundo. Lord, Christian naman ako Anak mo naman ako Akala ko nga rin dati mga kapatid, kapag anak tayo rin or kapag naka-Lord na tayo, hindi na tayo makakaranas ng pagsubok o mga problema. No, mga kapatid. Pero alam niyo ba, pinaalala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na sa mga pagsubok natin, tingnan natin to as opportunities for growth. Ayan. In James chapter 1, verse 2 to 4, sabi dito, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ayan. Kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, dapat maging tanong natin, Lord, ano po ba ang gusto mong matutunan ko sa pagsubok na to? Hindi yung, ano ba yan, Lord? Hindi na ako nawala ng problema. Hindi pa na-solve yung isa, meron na naman. Ganun ba kayo mga kapatid? How to win over worry. Ayan, paano ba tayo makakaranas, no, ng kapayapaan sa pangako ng ating Panginoon? Our point number 1 is choose faith over worry. Ulitin mga kapatid, choose faith over worry. Ayan, itype mo nga dyan kapatid sa comment section natin, Hebrews 11 verse 1, now faith is the assurance of things hoped for, and the conviction of things not seen. Alam ko, napaka-familiar na sa inyo ang word na faith. Palagi niyong naririnig ito. Pero understanding faith alone without acting on it serves no purpose. Faith without action is dead. Napakarami natin examples of faith from biblical figures kung saan pinakita nila ang kanilang pananampalataya sa Diyos na nagdala sa kanila para matupad ang mga pangako, even when the outcomes were not visible. Mga kapatid, si Abraham is often referred to as the father of faith. Noah described as a righteous man who obeyed God. His faith led him to build the ark. Joseph, a steadfast faith in God. Si Moses, si Daniel. Di ba si Moses displayed remarkable faith by leading the Israelites out of Egypt? Napakaraming halimbawa mga kapatid. Kaya always remember that God is greater than our worries. Kaya kung marunong ka nga mag-alala kapatid, dapat marunong ka rin mag-meditate. Mag-meditate ng Word of God. Minsan kasi kapag may mga alalahanin tayo, mas pinipili natin ang magpanik at mag-overthink kaysa magtiwala at manampalataya sa salita ng ating Panginoon. Minsan nagmumukmuk ka, nakakapag-isip ng kung ano-ano, at nakakapagsalita ka ng hindi maganda. Lord, ayoko nang mabuhay. Ayoko na dito sa mundong ito. Ang daming pagsubok. Lord, pagod na ako. So, para bang pinabayaan at inabandona ka na ng Diyos? Lord, bakit kinakapos pa rin kami? Paano kami bukas? Nag-aalala tayo na para bang hindi malaki ang kamay ng Diyos para iabot ang kanyang tulong. In Joshua 21:45, lahat ng pangako ng ating Panginoon sa sambahayang Israel ay kanyang tinupad. Ibig sabihin lahat. Wala pang pangako ang napako sa ating Panginoon. Amen. Ito ang pangahawakan nating pangako sa kanyang salita. Dahil kung binigyan tayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan na rin tayo ng pagkain at isusuot.
kung paano pinatunayan ito ng Panginoon sa byuda ng Zarephath. Naalala ba yung mga kapatid? Nung hindi naubos ang harinas sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan. Hallelujah! Grabe no? Lord, sa paanong paraan mo ba ako pagpapalain? Kung paano si Elijah ay na-depress at nanalangin, pero ni-refresh siya at sinustain ng ating Panginoon ng pagkain at inumin gamit ang uwak na kung maituturing ay marumi, maruming scavenger yung uwak. Pero, may posible ba sa Diyos, mga kapatid? Kahit sino, kayang gamitin ng ating Panginoon kapag gusto kanyang pagpalain. Ang tanong, nagtitiwala ka ba sa Panginoon, kapatid? Nagtitiwala ka ba sa pangako niyang He will provide? Because faith, kapatid, is not just a feeling. It is a decision to trust God and His promise. Kasi kapatid, if you know how to magnify your problems, you should learn to magnify God's grace. Because Jesus commands us in Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything. Sa halip, hinihikayat tayo ng ating Panginoon si Kristo na itaas ang ating mga alalahanin sa Kanya through prayer and petition with thanksgiving. Present your request to God. At ano ang pangako niya kapag ginawa mo to? And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Ito yung peace na hindi galing sa mundo. Na kahit magulo ang paligid mo, you can still experience that profound peace from God. Kapayapaan na kahit sa gitna ng pagsubok, may pag-asa ka. At yun ay mararanasan lamang natin kapag hiningi natin ito sa panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat sa pagbabasa ng kanyang salita. Because prayer is powerful, because prayer is vital practice for developing faith. Kasi nakikipag-usap ka sa Diyos natin. Nilalabas mo ang nasa loob mo, kabigatan sa puso mo, at gumagaan ang pakiramdam natin. Through prayer, itaas natin lahat yun, mga kapatid, sa ating Panginoon. Sa pag-meditate ng word, sa pag-awit ng makalangit na awitin, o hindi yung secular music ha, yung sobrang lungkot mo na nga, tapos yung pinapatugtog mo pa pang heartbroken. Paano mo ma-experience the Lord yan, kapatid? Umawit tayo ng himno, mga awitin na nagbibigay papuri sa Diyos. Ayan. Marami tayong awitin, mga kapatid, na kinopost ng ating simbahan na mapapakinggan sa ating YouTube channel. Ayan, thank you, Lord. And 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ayan, thank you, Lord. Alam niyo, pinaalala ni Peter ito sa bawat mananampalataya, no, na to humble themselves under guidance. Instead of worrying, mga kapatid, turn your worries into worship. Turn your worries into melodies of trust and praise. Diba? Kapag tayo ay nananalangin, umaawit ng mga himno, pagpupuri sa ating Panginoon, gumagaan yung pakiramdam natin. Dahil yan sa banal na espiritu na siyang tumutulong sa ating kahinaan. Kinu-comfort niya tayo. Kaya instead of worrying, we trust God even more. Because the more you trust God, the more He amazes you. Having faith is trusting God to do the impossible. For nothing will be impossible with God. Just as He turned water into wine, He can change yours too. Jesus can turn your life around, mga kapatid. He can turn your ordinary day into a miracle. Kaya just choose faith over worry. In Hebrews 11:6, because without faith, it is impossible to please God. So if you have faith as small as a mustard seed, you can move a mountain. Because, you know, alam niyo mga kapatid, having faith means trusting God to do what we cannot. Ang Biblia, mga kapatid, ay punong-puno ng promises ng ating Panginoon, assuring us that He will provide for our needs. Because the God we serve is the God who provides. He is our Jehovah Jireh. Amen. Thank you, Lord. Ito ang pangako niya sa ating mga kapatid, sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. Philippians 4:19, at buhat sa hindi na uubos sa kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen! Praise the Lord! Kung paano pinakain ni Jesus ang 5,000 with 5 loaves of bread and 2 fish, He can also meet our needs in our daily lives. Kaya ka rin niyang pagpalain, kapatid. Maniwala ka lang. God will make a way when there is no way, like He did for Moses
sa dagat na pula para makadaan ang mga Israelites. Nagpaulan siya ng mana at pugo. Imagine niyo mga kapatid, 40 years na sa wilderness ang mga Israelites. Pero sabi sa Deuteronomy chapter 29 verse 5, hindi sila nagutom. Hindi kailanman nasira ang kanilang kasuotan at napudpod ang kanilang sandalyas sapagkat ang Diyos ang nag-provide at umatnubay sa kanilang paglalakbay. So malinaw kapatid na ang presensya ng Diyos ang lumulukob para maranasan nila ang grasya. Dahil kapag nasa presensya ka ng Diyos, nandoon ang kanyang pagpapala, nandoon ang protection, nandoon ang guidance, divine provision. You just have to acknowledge God and His greatness. Tayo sa grasya lamang ng ating Panginoon, kaya tayo nakakaranas ng pagpapala dahil sa kanyang grasya. Jesus said in Matthew 6:26, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit, pinapakain sila ng inyong ama na sa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa mga ibon? If God is the creator of heaven and earth, what are you worrying about? If God cares for the lesser creatures, paano pa kaya tayong mga tao na pinaka-espesyal sa lahat ng kanyang nilalang? That we are created in His image, na tayo ay mas mahalaga kaysa sa mga ibon. Hindi niya kaya ibibigay ang ating mga pangangailangan? In Matthew 6:27, sa mga kasunod na verse, sino sa inyo ang makapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Ano ba ang nagiging resulta, kapatid, ng pag-aalala? Tanong ko nga, nadadagdagan ba ang pagkagandang babae or lalaki mo dahil sa pag-aalala? Nagiging baby face ka ba sa pag-aalala? May nabalitaan ba kayong lalong bumata o humaba ang buhay dahil sa pag-aalala? Sa stress? Naku, baka umaikli pa nga ang buhay mo, kapatid. At yung wrinkles mo, dumami na. Di ba kapag ang isang babae nagdadalang tao, pinapayuhan ng doktor na huwag ma-stress, baka makunan. So, ibig sabihin, nag-alala tayo, marami ang mawawala, hindi madadagdag. Nawawalan ka na nga ng positibong pananaw sa buhay. Nawawalan ka ng gana, nawawalan ka ng pag-asa, nawawalan ka rin ng pananampalataya at nadududa ka na rin. Nawawalan ka ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Natutupad siya sa kanyang mga pangako. Kasi, kabaliktaran ng pag-aalala ay pagtitiwala. Kapag anak kayo ng Diyos, ang worry is illogical for us. Ang mahirap mga kapatid kapag sa oras ng pagsubok, wala tayong malalapitan or matatawagan. Pero hindi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, anytime pwede tayong makalapit sa Kanya at humingi ng tulong. May access na tayo. In Psalm 34:17 to 18, dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa, ibinibigo ang walang pag-asa. Wow! Totoong napakabuti ng ating Panginoong Diyos, no? This is the assurance na naririnig niya tayo at sinasagot ang ating mga daing at panalangin. Kaya, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Amen. So, paano ba natin mararanasan ang kapayapaan sa kanyang pangako? Kapag nakatuon tayo sa spiritual na pagpapala ay sa makamundong pagnanais. Kaya mga kapatid, ito ang point number 2 natin. Focus on eternal riches rather than on temporal ones. Ulit, focus on eternal riches rather than on temporal ones. In ating point number 1 kanina, choose faith over worry. Ayun ang ating point number 2 naman. Focus on eternal riches rather than on temporal ones. Ayan, thank you Lord. Gusto ng Lord pagpalain tayo. Amen? Hindi naman masama mga kapatid na humingi tayo ng material na pagpapala. Lalo na masaya si Lord na sagutin ang ating mga panalangin. Pero higit pa doon ang nais ng ating Panginoon. God knows your needs better than you do. Kasi bago pa natin hingiin yun sa Kanya, alam na niya kapatid Kung paano tayo makakatagpo ng kapayapaan dito? If you put Jesus at the center of your life will be more balanced. Totoo yung kapatid mo. Kapag inuna mo si Lord, siya ang mag-provide lahat. In Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Tanong ko sa'yo kapatid,
Kung susulat ka ngayon ng top 5 priorities sa buhay mo, sino ang top priority mo ngayon? Yung totoo. Sino yung nasa unahan ng listahan mo? Kasi kapatid, kung sinasabi mong si Lord yan, congratulations! Hindi ka na mag-aalala sa lahat ng kakulangan dahil alam mong siya ang magpupuno nito. Na kapag inuna mo si Lord, ay hindi ka rin niya ihuhuli. Amen? Seek first. Meaning, hindi second, kundi first. Kundi top of your list. Seek first the kingdom of God. Means, not your kingdom, but His kingdom alone. And His righteousness, tayo mga mananampalataya, we have Christ's righteousness given to us. Simula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, na ipako na sa krus ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya, God sees us as He sees Christ. Matuwid na tayo sa paningin ng Diyos at tinawag tayo makibahagi sa righteousness. At ano ang pangako? All these things, lahat na ating pangangailangan at context, food and clothing, all our needs will be added to you. Pero sabihin na ibibigay ni Lord lahat sa atin, will be rich na, yayaman na tayo. Hindi ganun, kapatid. Higit pa doon, dapat pagsikapan natin ang eternal blessings from seeking God first, not material concern. To put God first means it comes in knowing who our Creator is. Kilala mo ba ang Diyos mo, kapatid? O may iba ka pang Diyos? Bakit ba kailangan na nasa unahan ng listahan si Jesus? Di ba kapag nag-grocery tayo, yung number 1 sa listahan natin, nangangahulugan na yun ang pinakamahalaga. Kung alam mo ang priority mo, hindi ka mag-aalala mawala man ang ibang bagay dahil doon sa top priority mo ay sapat na para mapunan ang kakulangan ng iba. At yun ay walang iba kundi si Jesus. Kung inuna mong isik ang kanyang kingdom and His righteousness, all these things will be added to you. Bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, kung nauunawaan mo ang purpose mo, kung para saan ka nilikha at plano ng Diyos sa buhay mo, hindi mo sasayangin ang oras mo at lakas sa ibang bagay. Doon ka na nakafocus sa kayamanang hindi kumukupas, naluluma at nawawala. Kung alam mo ang purpose mo, alam mo rin ang priority mo. At alam mo rin that through relationship with Jesus Christ, you will find true peace and purpose in your life. Nakafocus ka na sa spiritual wealth and the things of God over temporary mga earthly possessions dahil nakafix na ang eyes mo sa eternal reward na makasang-ayon sa mundo ito. May wisdom ka na patungkol sa kaharian niya, yung redemption through His blood. That by grace you have been saved through faith. It is the gift of God, yung salvation. Na-reveal na yung mga mysteries of His will at ang katotohanan ng kanyang salita. Ito ang magiging response natin sa ginawa niya sa krus. Namatay si Kristo para sa atin. Mabubuhay na ako para sa Kanya. Tinubos niya ako ng Kanyang banal na dugo. Mabubuhay na ako na may kabanalan. Talagang si Lord, ang number 1 priority mo, pagkagising mo pa lang, sabihin mo, thank you Lord for another blessed day. Uunahin mong manalangin at magpuri, kapatid, kaysa tingnan ang phone mo. Ayan, guilty ka ba dyan, kapatid? Siya ang top priority mo, hindi pa man niya sinasagot ang prayers mo, may peace ka pa rin at naghihintay ka ng buong pagtitiwala. Magtatimes pa rin ako, Lord, dahil alam ko ikaw ang magpapalago nito. Lord, alam ko, may maganda kang plano sa buhay ko. Hindi ako mananangan sa sarili ko kaalaman at karunungan. Dahil iba ang kaparaanan mo, Lord, kaysa kaparaanan ko. Mas mataas ang kaisipan mo kaysa limitado kong kaisipan. Mas marunong ka, Lord, mas matalino ka. Kaya alam ko, Lord, kumikilos ka para sa akin. Wala pa man nagkasagutan, Lord, sa mga prayers ko. Hindi ako mangangamba. Palalakasin mo ako at tutulungan mo ako, sabi sa Isaiah 41:10. You declare His promises, mga kapatid. You speak life, you speak hope, you speak healing. Your words have power and authority. Because God is aware of our needs even before we ask. Kaya we ask for His blessings with faith. Every time na nag-aalala ka sa mga pangangailangan mo, you're basically saying, I don't believe there is a God who is going to take care of me. While physical nourishment is essential, kung paanong ang katawan natin ay nangangailangan ng pagkain, ganon din ang ating kaluluwa na nangangailangan ng salita ng Diyos. Busog na tayo physically pero gutom naman tayo spiritually. Sabi sa Matthew 4:4,
Ngunit, sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkain hindi nasisira ang pagsikapan natin. Ang tinapay at inumin na nagbibigay buhay. Doon tayo mag-invest, mag-impok ng kayamanan sa langit. Dahil sinabi ni Jesus sa Matthew 6:19-20, huwag kayong mag-ipon para sa inyong sarili ng kayamanan dito sa lupa. Dahil maraming tanga, kalawang at magnanakaw ang naninira dito. Sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Dahil doon walang tanga at kalawang nasisira at wala din mga magnanakaw. Naalala niyo ba mga kapatid yung kwento na isang binatang mayaman sa Matthew 19? Tinanong niya si Jesus kung ano ba ang mabuti niyang gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin niyo mga kapatid, napakayaman ng binatang ito, pero bakit tila may kulang? May kulang pa rin sa puso niya. Despite this external success, his wealth did not fill the void in his heart. Kasi, hindi naman talaga mapupunan ng kahit na anong yaman, mabubuting gawa, ang kakulangan sa puso mo, na tanging si Yesu Kristo lamang ang makapagpupuno nito. Sabi ni Jesus sa Matthew 19:21, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Pagkarinig nito, nalungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Totoo nga no, na kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. As long as you love anything more than God, that thing is going to be a source of anxiety. Kung saan mo kasi nilagay ang pag-asa mo kapatid, nandun din ang pagmumulan ng anxiety mo, ang pag-aalala mo. Kung nilagay mo ang pag-asa mo sa bank account mo, may stress ka kapag naubos ito. Lahat ay temporary lang sa mundo. Kapag nilagay mo ang trust mo sa work mo at nawala ito, may stress ka din kapag nawala ito. Kung saan mo inuubos ang energy mo, doon ka rin mauubos kapag maglaho ito. Kaya sinasabi ni Jesus, hindi niyo maaaring pagingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Ikaw kapatid, saan mo nilalagay ang pag-asa mo? 1 Timothy 6:17, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mo huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Put your hope in God because He will provide for all your needs if you trust Him. Kalakip ng pagtitiwala ay pagsunod sa ating Panginoon. Jesus said in Matthew 9:16-24, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon ay hindi isang beses lang kapatid, kundi araw-araw, kundi everyday. Lifetime commitment, hindi tuwing Sunday lang. Lord, I will take up my cross today. Mag-church ako. Buong week mo, naging matamlay na. Monday mo ay naging mourn day. Yung Tuesday, naging tears day. At yung Wednesday, naging waste day. Yung Thursday, naging thirst day. At yung Friday mo, nagiging fight day. Dahil Sunday ka lang, nagiging Kristiyano. Kaya, magtataka ka na, Lord, bakit ang tagal naman sagutin yung panalangin ko? Ginawa mo pang genie na battle si Lord. Kaya minsan kapatid, may pagpapalo talagang ating Panginoon bago ang pagpapala. Dahil dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak. Minsan, we need to evaluate ourselves, our hearts. Tanungin natin sarili natin mga kapatid. Am I truly a follower of Jesus Christ? Naka-align ba ang kalooban ko sa kalooban niya? O baka kalooban ko lang to? Ano ba yung mga bagay na kailangan mo i-let go para makasunod sa kalooban ng ating Panginoon? O baka sa tao mo na ako nagtitiwala, hindi na sa Diyos. Kasi kung ikaw ay tunay ng mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, and if you truly seek the kingdom of God first, you will not be consumed by worries or distractions of this world. Because God is the source of hope. Tandaan mo kapatid, hindi ka mahirap. Mayaman ka dahil mayaman ang tatay mo sa langit. And if you think you're poor, remember, the poorest person is not the one without money. It is the one without God.
Because the God we serve is the God of provision, the God of abundance. He is our Jehovah Jireh, God of order, the God of peace. Jesus is our Prince of Peace, and the one true peace that Jesus Christ provides. Kaya mga kapatid, nais ng ating Panginoong Jesucristo na maranasan natin ang kapayapaan na yun. At mangyayari lamang yun kung ipagkakatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin. Kung ikaw to kapatid na nababagabag, hindi makatulog sa gabi dahil sa mga alalahanin, walang peace of mind, piniling lumayo dahil sa sunod-sunod na pagsubok, kapatid, tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. At hingin natin ang kapatawaran ang lahat ng ating mga kasalanan, ang ating mga pagdududa, dahil kay Jesus mo lang matatagpuan ang tunay na kapahingahan sa Kanyang presensya. Sa Kanya mo lang mahahanap ang tunay na kahulugan ng buhay at kapatawaran. Dahil sa ginawa niya sa krus, mararanasan na natin ang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo ito. Dahil walang ibang pangalan ang ibinigay upang ikaw ay maligtas, kundi si Jesucristo lamang. Kaya kapatid, sabayan niyo ako sa panalangin natin ngayon at tatanggapin natin ang ating Panginoong Hesus. Saan ka man ngayon, saan ka man naroroon, nakikinig, nanonood, ipikit mo lang ang mga mata mo. At itaas ang dalawang kamay mo. Bukan natin ang bibig natin at tatanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, kailangan kita sa buhay ko. Lord, patawad po, marami akong pagkukulang sa iyo. Isa akong makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Pinubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. Tinatanggap ko ang kagalakan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Salamat sa Diyos na buhay. Meron na tayong buhay na walang hanggan, kagalakan at kapayapaan sa piling ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung sumabay ka sa ating panalangin, pinatawad ka na ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon ay binubuksan na ng ating Panginoon ang ating mga mata upang makita natin ang mga pagpapala niya sa buhay natin. Thank you, Lord, sa bagong buhay na pinagkaloob na ating Panginoon. Patuloy po tayong umattend sa ating prayer meeting. Patuloy tayong makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Dahil meron ka ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. Umattend mga kapatid, 2 buwan na lang at 2025 na. Huwag munang palalampasin ang pagkakataon na ito nang magtuloy-tuloy sa gawain ng ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid, in 5 minutes, tapos na tayo. At bago tayo mag-end, we encourage yung mga kapatid na sabayan nyo kami sa aming mga panalangin. Sabihin nyo sa inyong mga tahanan, saan ka man ngayon nanonood. You agree with us, mga kapatid. Say amen and yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for your word. Thank you, Lord, for your blessing. Salamat, Panginoon, dahil ngayon, binuksan mo na ang mga mata namin upang makita ang mga pagpapala mo. Salamat, Lord, ihagkay mo sa puso namin ang contentment, ang kagalakan, ang kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Salamat, Panginoon, sa salita mo nagbibigay buhay, sa pag-ibig mo walang katulad, at sa iyong katapatan magpawalang hanggan. Tapat ka, Panginoon, magpakailanman. Ikaw ang Diyos ng himala. Tunay na, Lord, na kapag ikaw ang aming Panginoon at hindi ang mga bagay sa mundo ito, totoong may kagalakan at kapayapaan, for you are our Prince of Peace. Help us, Lord, to be grateful, maging kontento, Panginoon, and to worship you in the midst of challenges na huwag magtampo kapag hindi sinasagot ang mga panalangin. Alisin mo rin, Lord, ang pride, ang inggit sa puso natin upang makita ang kabutihan mo sa buhay namin. Lord, we are also praying for our brothers and sisters na nakakaranas ng stress, pagdududa, hindi makatulog sa gabi, may anxiety. Lord, padala mo nga po ang comfort sa kanila, sa mga kapatid namin na nangungulila, nagdadalamhati.
Iparamdam mo nga, Lord, na hindi sila nag-iisa sa mga oras na ito. Dahil malapit ka sa mga taong magbagbag ang damdamin at nasasaktan. Comfort them, Lord, power of your Holy Spirit. Ganon din, Panginoon, tinataas namin sa iyo mga kapatid namin na nagtatrabaho, local man o abroad. Lord, protection, favor, Panginoon, sa mga anak mo na nagbabiyahe, increase in salary, Lord, maging sa kanilang position, Panginoon, at maging sa mga students namin, Lord, na ikaw ang magpatuloy na magpala sa kanila ng karunungan, Panginoon. Guidance, Lord Jesus, sa lahat ng gagawin. Salamat sa mga kamay ng mga anak mo. Salamat, Lord Jesus, patuloy mo pagpalain ang mga gawa ng kanilang kamay. Sa mga kapatid mo, Lord, na nawala ng pag-asa, lumayo, nagtampo, Panginoon, abutin mo sila, Lord, na iyong makapangyarihang kamay. This year of divine intervention, Lord, we will expect an overflowing blessings. Fulfillment of your promises, Lord. Marami ka na, Lord, na binagong buhay. Marami ka ng tinupad na pangako, Lord. Hindi pa natatapos itong 2024. Marami ka pang sasagutin ng panalangin, Lord Jesus. Hindi ka pa tapos magpala sa mga anak mo, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, ay binubuksan na namin aming mga puso sa iyong mga pagpapala, Lord. Not just material blessing, Panginoon, kundi spiritual blessing, Lord. Kami ay lalago at magkaroon ng maraming bunga. At gano'n din, Panginoon, tinataas namin, Lord, ang aming tinatayong santuario sa Andrea, na ikaw patuloy na magsasaayos nito, Panginoon, lahat na aming pangangailangan upang magkamit namin ito, Lord, sa iyong kaharian. Muli, Panginoon, maraming salamat, Lord Jesus, sa iyong kadakilaan sa buhay namin. Muli, tinataas namin, Lord, at pinapasalamatan ka namin in advance sa mga pagpapalang ipagkakaloob. Binabalik namin lahat ng ito, Panginoon, sa iyong matamis at banal na pangalan. Pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat mga kapatid na nag-join tonight, sa mga nag-share, sa mga Ayan, nag-pray ka ba, kapatid? Answered prayer ka na. Tanggapin mo na. Amen. Kanina po, kung kayo po ay nag-pray, sumabay ba kayo sa prayer? Humingi ba kayo ng tawad kay Jesus? Tinanggap na ba natin siya as Lord and Savior? Kapatid, meron ka ng buhay na walang hanggan. Anak ka na ng Diyos, kaya sabihin mo ko, sabihin mo, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Power is in you, Messiah. That's our Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. Muli, thank you, Lord, mga kapatid, for joining us tonight. God bless you.